Good afternoon sa ating lahat. Good afternoon din sa mga nasa presidential team. Nasa stage. Ngayon, ang una natin matatanungin at lahat. Papatingin muna natin sila dito. Gusto mo. And then, gusto kong malaman kaagad if this is parang sequel to the first one. Sige, starting with Direk Shitoronio. Direk, Pati at saka tuloy na sagot na yung tanong. Opo, parang tuloy po, parang ang nangyari po dito, hindi naman sequel na sumunod kaagad. Parang sinundan namin yung totoong track nito, tracking time. So pagka Feng Shui, kaya ako Feng Shui because it's 10 years after. Kumbaga, totoong 10 taon ang nakalipas. Kasi mula sa last movie, 10 taon, pag 10 taon ngayon. So parang tinuloy lang ang kwento. Ano nangyari kay Joy? Matapos nangyari sa buhay mo yung lahat ng trauma nangyari at tragedy yun, ano na siya ngayon? At nakatakas pa siya sa bagwa. Makakatakas ba ang isa sa ganong klaseng verse? Isa ko ng question before tanongin natin. Doon kasi sa Pinoy table, doon sa press ko ng MF, kay Direk Chito ito uli Direk, parang pinag-uusapan, nung napanood na yung trailer ng pelikula nito, na posible daw maging #1. Wow! Do you think the prediction will come true? Bakit magandang hula yun? Pero talaga, we tried to, well, personally, I tried to make it as organic as possible to the first Feng Shui. And, ano ba, daming comments? May anak kayo. Kumbaga, true to form and honest to its core. So, Feng Shui is really Feng Shui because it does not pretend to be something else. Kung gaano ka, totoo yung unang Feng Shui, ganun pa rin ito. Although, of course, we see Dice thinks otherwise. Tawagin natin sa kabilang studio lang siya. Kaya siya nasa as we speak, nasa Robinsons in San Fernando. Hindi, nagsushooting sila. Nag-absent si Bill. Talaga ni-reveal ko nag-absent para matapos sila. Ito na yung si Coco. Pati ka daw ko muna sa mga kaibigan natin. Hello po, good afternoon and advance Merry Christmas po sa inyo. Yes. Ano dito Ethel? Then we go to Chris. Chris. Hi! Merry Christmas sa inyong lahat. Naghanda kami ni Coco ng pampabuenas. Merry Christmas! Yes, because we want all of you to have a happy Christmas and we want to share our numerous blessings. Pati si Bimbi! Wala pa akong breakdown, I'll find out later. Okay. Ito Ethel, may question na. Bago ko ibigay kay Mario Bautista yung microphone for his question. Yung bagwa, hindi ba nagbibigay ng swerte? Yes po. I want to know from Chris, and of course from Coco Martin, what the Chris Aquino asked for? Sabi nga doon sa kanyang endorsement sa Chowky. Sa dami ng Who has swerte. everything? What can you ask for? Sasama na ugali yung dalawang katabi ko. Alam yung narinig ko yung kino-comment nila. Ethel, alam mo, wala na talaga ako maghihingi pa. Kasi parang hindi daw talaga pwedeng maibigay ang lahat sa iyo ng sabay-sabay. So, alam niyo naman lahat kung anong kulang sa buhay ko. Ay, ano nga? Ano ba? Di obvious ba? Di ba? Hindi ko na kailangan magsigawan yun, EJ. Pero kung hindi talaga panahon ngayon, okay lang na Ethel. Kasi siguro, darating naman ang time na hindi na ganito yung trabaho ko. Baka pwede na doon na ang panahon ng pag-ibig. Now let's ask the king of Talisayan. Ako po, kagaya po natin Chris, siguro po napaka-bless po namin pagdating sa trabaho talaga. And then, tinutumbasan po namin yun kung gaano kami ka-dedication, kung pagiging hardworking namin sa trabaho, and then pagiging professional namin. Ako po, siguro may hihingi na lang ako. Siguro yung protection ng family ko. And at yun din naman ang dahilan kung bakit ako nagpapakakali talaga ng sobra-sobra. Thank you. Now the creator of Bago, what more can he ask for? Hindi ako nag-benta ng bago.
Parang ikaw yung si Julie Gamboa dito. Yeah. Siguro ano ba ang tanong? What more can you ask for? Kasi pwede ako na magdagdag dito, direct. Siyempre, alam ng lahat what you went through this year, di ba? Anyway, katatapos ng Ruby at na-survive. 2 at 4 ng malalakas na-survive. Ayun. Siguro, yun na nga, health. Health talaga. Kasi at my young age, trabaho pa rin ako ng trabaho dahil habit sa trabaho, di ba? Parang gusto talaga namin alam ko parang may drive kami. Ako personally, may drive ako to work. So parang hinihingi ko na lang na sana pagbigyan pa ako na maging healthy para magawa ko yung mga dreams ko pag-aaral. Thank you. Ngayon, itong microphone kay Marito bibigay, and he writes for Malaya, for People's Journal, and of course, may mga online columns siya. Ito ngayon si Mario Bautista. Para kay Chris muna. Hello, Chris. Hi, Tito Mario. Merry Christmas. Merry Christmas din. Yung first Pongsoy is a top act to follow, di ba? Yes. So I think that's one of the reasons why hindi ka agad nasundan ng sequel, di ba? So, ikaw ba personal choice mo bang si Coco ang makasama mo dito for the sequel? I think pwede ko ikwento na this came about because of his press con for Juan de la Cruz. Oh. Sinabi ni Coco na kung meron daw siyang gustong gawin na movie in the future, it would be a horror movie. And sinabi niya doon sa press con na yun na ang all-time favorite horror film niya was Feng Shui. Wow. And then, nabalitaan ko lahat yon, and then I called up B-Boy and I said, B-Boy, was he serious or pang-promo lang yan? Kasi parang magandang timing because if ever we'll do it, it will show 10 years after the very first. Tapos direct, diba, tinawagan kita. Katikatera lang ako na not realizing na hindi naman ako may-ari ng rights at nasa Star Cinema. Sabi ko, direct, what do you think? Should we do this? So, honestly, this would not have happened had Coco not had that thank you press con dun sa ending ng Juan de la Cruz, kundi niya binanggit na paborito niya ang Feng Shui at hindi ko natawagan si Direk Chito at si Direk Chito naman na-excite. Wow, talagang serendipitous yung pagkakagawa ng sequel. So, parang walang romantic involvement dun sa characters nyo dito. Meron ba na hindi lang nakita sa trailer? Wala at all. No. And talaga, di ba parang nung nag-dub tayo, nag-dub ka pala, ako nanood lang, na parang, magkikita lang kami after the first 1/3, right, Direk? Surprise dapat yun. Nasabi ko na. So, yung lakbay muna at yung journey ng kwento niya, bago niyo matutuklasan kung anong nagko-connect sa aming dalawa. So, matagal bago ka lumabas? Hindi, kasi nung nanood si Tita Malu, sinabi niya, agahan ang paglabas mo. So bukas natin i-shoot yung mas maaga kong paglabas. Di ba, Direk? Oh, di ba ngayon ang deadline ng Film Fest entry submission ng ano? May na kami penalty, pay. Oh. They actually buo na yung pelikula. Oh. Meron ng additional shoot. Pero, I agree with Malu, dapat naman lumabas ka agad si Chris kasi siya yung original na... Meron naman Meron naman talaga. Even without shooting tomorrow, meron talaga. Appear si Chris sa office. So dadagdagan lang. Actually, it's from the old movie. Meron. Parang di ba, direct tulungan kita, parang di ba sa lahat ng teleserye or even sa lahat ng mga horror movies like Final Destination, like yung mga maraming mga sinubaybayan, di ba, meron silang recap of what happened in the past. Pero ngayon, because na 2014 na tayo, and si Direk, so medyo bumilis yung yung pag-recap ni Direk na very siya, parang na-flash forward ang lahat. So, this is going to be a franchise? That's for me. Actually, after doing this second movie, parang ganun na siya. Kasi, just to parang go back to your first question, this is not the first time na in-offer sa akin to do a sequel. Parang 1 year after, 2 years after, they wanted. Kaya ganun ginagawa ko, sumog ko sa, I also refused to do Feng Shui. Sabi ko, gagawa na lang ako ng Baluch.
naging suko, and that whole thing. So, halos every other year, every year, do a prequel, do a suko, do a feng shui. Tapos yun lang until that afternoon, tumatawag si Chris sa akin. Okay, 10 years na! And I won't forget na ano yun, direct. Papunta ako to Take with Juday for a Christmas episode last year. Oo, mga November. Tama ba? O kung ano, November Ito pa. 2013. Nag-meeting kami for Maria Mercedes and lo and behold, sa kabilang mesa, si Coco. So nag-usap kami, sabi ko, Coco, totoo ba ito? Oo, gawin natin. Yun, dire-diretso na. So without Chris's instigation, you wouldn't have done it? No, ayoko na talagang gawan ng tatalugtong to. Except at that time, naging parang feeling ko, parang tama yata na gumawa what happened 10 years after. So, can I just make that Tito Mario, na ano kasi, yung dalawa, ganun kabilib sa project because I'm co-producing it with Star Cinema, pero dun sa co-production share ko, bumaka sila sa share ko. So lahat kami, naglabas kami ng hard-earned money namin. 2,000 sa akin. So yun, kaming tatlo actually nagbakas doon sa K Productions. so shareholders kayo Lahat, may stakeholders kaming tatlo, yes.